Peace be with you. I'm Brother J. I'm Brother Mac. I'm Mark. I'm Fernan, and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga tinapay. Yes! Amen. Bro! Hello, bro. Good evening, good evening, good evening. Yes! Gandang gabi mga kapatid. Welcome po ulit mga kapatid sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Special tong gabi ito mga kapatid kasi meron kaming guest. Yes! Itong brother na to, medyo matagal na namin siya kasama sa community. Isa rin siyang house servant at siya ang technical director ng music ministry. Please welcome Brother Macma. Ngayon mga kapatid, ginugunita po natin ang Pro-Life Sunday and Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. At ngayon mga kapatid, ang ating unang pagbasa, Brother Mark. Okay, so yung ating unang pagbasa ay mula sa Sophonias 2:3, 12-13. So, ngayon Brother Mac, ano ba yung nakapaloob dito sa ating unang pagbasa? Bro, parang ang sinasabi ng reading natin ngayong gabi is pinili ni Lord yung mga taong may mabababang uri. Yan, mga ganan. Ang mas pinili ni Lord diyan is yung may hina, walang kakayahan, yung mas kailangan na kapitan ng Panginoon. Kasi ang mahihina is sila ang mas lalong kailangan kumapit kay Lord. Amen. Sila yung mas lalo kasi yung malalakas iniisip nila kaya nila, okay lang sila. Hindi nila kailangan ang Panginoon sa buhay nila. Yes, so... Tsaka mga brothers, no, dito sa unang pagbasa, parang bibihira natin mabasa yung aklat ni Propeta Sepanias nga actually, no. Si Propeta Sepanias, so isa sa mga minor prophet, no. So dito sa unang pagbasa, actually dito kay Propeta Zefanias, tatlong kabanata lang ang kanyang ang kanyang minor prophet o kumbaga yung kanyang aklat dito sa unang pagbasa. So tama yung sinabi Bro Mac, ang ganda, no, talagang ang Panginoon natin si Father God, no, na talagang mas pinapanigan niya yung mga mabababa. Amen. Lalo na yung mga nananampalataya sa kanya. Tsaka mapapansin nyo dito na ito yung panahon na na namimili yung Panginoon na sino ba yung kanyang ililigtas? Yan. Sino ba yung sino ba yung dapat niyang i-prioritize, no? Kasi sinasabi rito yung yung Israel. Oo. Yung mga nilalang sa Israel, sinasabi niyang mga taga-Israel kasi yung mga taga-Israel daw, sila yung mga tao mapagkumbaba, hindi sila gumagawa ng masama, no? Pinipili nilang gumawa ng mabuti, no? Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa nila. Oo. At higit sa lahat yung salitang mapagkumbaba, napaka-importante nun. Kasi ang taong mapagkumbaba, marunong yumuko, ibig sabihin, kaya niya rin tumingala sa ating Panginoon. No, kasi, yun nga natanggap nila sa sarili nilang mahina sila. No? Natanggap nila sa sarili nila na hindi nila kaya nang wala ang Panginoon. So, tayong mga tao, kailangan nating tanggapin sa sarili natin na hindi natin kaya lahat. No? Tama. May mga problema, no? May iba't ibang klase ng problema, pero sa lahat ng problema na yun, lagi nating iisipin na ang ating Panginoon handang tumulong. At yung pagtanggap ng tulong ay, yun yung nagpapakita na ikaw ay mapagkumbaba. Amen. No? Kasi kung ikaw, may problema ka na, no? Ang dami mo nang iniisip, kaliwat kanan na, di mo nalang uunahin. Hindi ka pa nahingi ng tulong. Sobrang yabang mo na. No? Kasi, ang Panginoon natin, andyan lang. Tutulungan ka niya. Anytime. At siya handang tumulong. Basta ikaw tumawag ka sa kanya. No? Napakadaling humingi ng tulong sa Panginoon kasi ang Panginoon natin ay hindi tumatanggi. Yes. No? Tumanggi man yan, pero may dahilan siyang mas mabuti. Kaya tayong lahat,
piliin nating maging mapagkumbaba, piliin nating gumawa ng tama, piliin nating humingi ng tulong sa Panginoon at yun, higit sa lahat, maging part tayo nung sinasabi niyang nalalabing, may term ditong binanggit nalalabing lugar o bayan na yun nga yung Israel. Kailangan nating maging parang Israelita or taong taga-Israel kung saan yun nga, yung mga karakter na meron sila ay makuha din natin maging ganun din tayo gaya ng mga Israelita na gumagawa ng tama at pinipili lagi ang tama para sa ating Panginoon. Amen. Bro, may tanong ako sa'yo kasi napaka-important. Sinasabi mo kanya, merong mga pangako yung Panginoon. No? May mga pangako siya. At ano ba yung mga pangako yun na kailangan malaman natin? Yung mga pangako na yun is yung makakarating tayo sa kaharian ng langit kung magkakaroon tayo ng mapagkumbabang puso Amen. na galing sa Panginoon. Yes. Maliligtas tayo kung magkakaroon tayo mapagkumbabang puso pa rin. Mm. Kasi yun nga, sinabi mo bro, ang pagpapakumbaba ay, yun nga, napapaloob dito, kailangan mong maging mapagmahal sa kapwa. Amen. Kung sakaling nagkasala ka sa iba, humingi ka ng tawad, isang term din ng pagpapakumbaba. Amen. At lalong-lalo na, tingnan natin din yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nagpakumbaba ang Panginoon para sa atin upang tayo iligtas dito sa lupa. Amen. Amen. Nice, galing. Oo, kasi ang Panginoon natin never naging mayabang. No? Yes. Kasi kita mo kay Jesus Christ pa lang. Grabe tong taong to. No? Parang lahat na lang kasundo niya. No? Tapos lagi niyang kasama mga hindi naman mga mayayaman, hindi naman mga simpleng tao lang din talaga yung mga kasama niya. Pero ayun, tinuturuan niya pa yung mga to na maging mas mabuti pang tao. Tsaka maisingit ko lang mga bro, no? Siyempre tayo dito sa mundo, naghahanap buhay tayo, di ba? Kasi gusto natin, matugunan natin yung mga pangangailangan natin. Simula pagkabata natin, tinuturuan tayo maging self-reliant, self-sufficient. No? Pero, dun sa nabasa natin kanina, ang pinipili ng Diyos, yung mga mahihirap, yung mga mahihina, yung mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili, hindi kayang mag-provide para sa sarili. So, hanging question mga kapatid, no? Kung kayo papipiliin, no? Gusto niyo ba maging self-sufficient or gusto niyo umaasa sa Panginoon? Paki-comment niyo na lang dyan pag-usapan natin. Amen. Okay, ang ganda nung unang pagbasa natin. No? Amen. Ngayon naman, ang ating ikalawang pagbasa ay ang unang Korinto chapter 1 verses 26 to 31. So Brother Mac, nung binasa natin tong ikalawang pagbasa, ano yung nakita mong mensahe na iniwan ng Panginoon para sa atin? Patuloy pa rin daw tayong tumingin sa Kanya. Kasi sinabi dyan sa second reading is, yun pa rin yung may hina pa rin ang tinutukoy niya, di ba? Yun pa rin yung walang kakayahan, yung walang inaasahan. Kasi para sa atin, sa buhay natin, sa nararanasan natin, mas kailangan natin ang Panginoon ngayon. Amen. Sa dami ng dumarating sa ating problema, sa dami ng mga struggle sa buhay, iisa lang ang dapat nating kapitan, ang Panginoon lang. Amen. Yun nga, tulad sa mga problema dumarating sa buhay natin, hindi naman natin ito makakaya kung tayo lang mag-isa. Kung hindi naman din sabihin ko kay Brother J, pautangin mo nga ako ng ganito. Magdadasal tayo sa Panginoon kung paano natin to magagawa ng paraan. Iisa pa rin. Nangungutang din kami dyan. Iisa pa rin ang ating ang dapat lapitan. Kasi napakabuti ng Panginoon, napakatapat ng Panginoon para sa atin. Yun nga, tinubos na nga ng Panginoon yung kasalanan natin. Doon nakita natin yung kabutihan ng Panginoon sa atin Bakit hindi pa natin kayang lumapit sa pagdarasal lang? Isang pagdarasal lang Kasi kung ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso at isipan na yun talaga yung niloloob mo, bakit hindi ka papakinggan ng Panginoon? Yes. Amen. Ganon katapat ang Panginoon sa atin. Kaya dapat sa buhay natin ngayon, huwag natin kakalimutan, always first, Lord.
Ano bro, kanina pa natin nababanggit yung ano, di ba? Yung pinipili ni Lord ngayon, yung mga mahihina, no? Yung tingnan ng sanlibutan, yung mga hangal. No? Sa tingin mo bro, ba't kaya laging yun ang yun ang pinipili ni Lord, yung mga pangkaraniwang tao, yung mga mahihina, or yun ang mga itinuturing ng mundo na hangal. Kasi yun nga, bali sa pagbasa ko sa second reading bro, bro Fernan, kasi yung daw mahihina is kung magpo-proclaim ng pangalan ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, mas paniniwalaan daw to ng tao. Kasi alam ng Panginoon galing to sa puso nila kung paano sila mag-proclaim. Tapos, yung mga mayayaman, yung ano, ang tinitingnan kasi nilang parang Panginoon kasi pagka matataas sila, yung makamundong bagay, 'di ba? Eh kung ang mahina ang pagtutuunan ng Panginoon ng kanyang ano, doon siya magpo-focus, mas kayang i-ano ng mga mahihina na ito dito nang galing kung bakit kami nandito ngayon. Sa Panginoon, hindi dahil sa makamundong bagay. Amen. Diba? At saka ano yun nga sinasabi sa second reading is mas kailangan ng mahihina ang Panginoon. Mas kailangan ng Panginoon ang mahihina upang ipakalat ang kanyang mga salita. Ay, ano pala, baka ma-misquote tayo, no? Hindi namin sinasabi na ano kapag mayaman, hindi na hindi na nananampalataya sa Diyos Pangkaraniwan lang po. Kasi syempre may mga mayayamang relihiyoso, may mayayamang mga Diyos. Kumbaga ang ginagawa lang example dito para maipakita lang yung contrast between sa mayayaman at sa mahihirap. Tsaka ang isa pa dyan, yung mga mahihirap kasi, syempre mahihina, no? Eh di ba sabi ni Lord, His power is made perfect in our weakness. So mas matatanghal yung kapangyarihan ng Diyos kapag tayo ay mahina. Kasi pinapakita na doon yung kaimposiblihan ng bagay. 'Di ba? Parang naalala ko noon May nagtanong na, di ba lang kung sa pari ko ba ito narinig o sa isang tito natin. Ang sabi kasi, kung naaalala natin yung namatay si Lazaro, di ba, inilalagay sila sa mga catacombs. May mga batong pangharang, no? Di ba ang sabi ni Jesus, iusod niyo yung bato. Ngayon, pagkausod nila ng bato, sinabi niya kay Lazaro, bumangon ka Lazaro, no? Ngayon sabi, nabuhay nga ni Jesus yung patay bakit yung bato na malaki, iniutos niya pa sa tao na itulak, no? Ngayon, display yun yung display ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag posible pa, hahayaan niya lang yung tao. Posible pang gawin ng tao yun Di ba? Itulak yung bato. Pero yung pagbuhay sa patay, siya lang ang kayang gumawa. So, siya yung gagawa. So, in relation sa mga mahihina, sa mga mahihirap, tayo, kagaya natin. Imposible sa atin na bigla na lang makamit yung isang bagay na gusto natin na wala naman sa kakayahan natin. Sino lang makapagbigay nun? Si Lord. So, ngayon, kagaya nung sinabi ni Bro Mac mo kanina, mas credible na i-proclaim ng mahihina at mahihirap yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam ng mga tao na nakakilala sa Kanya, wala siyang kakayahan na magkaroon ng ganun. Di ba? Isipin mo, di ba? Mahirap nga Paano yun magkakaroon ng ganun? So, ang galing lang nung sinabi kanina ni Bro Mac, mas credible. Mas credible. Kaya pinipili ni Lord yung mga mahihina para mapahiya yung mga malalakas. Pinipili niya yung mga dukha para mapahiya yung mayayaman. Pinipili niya yung mga mangmang para mapahiya yung matatalino. Kasi yung mga may kakayahan, mayayabang na Most of the time, di ba? Aminin na po natin mga kapatid, tayo. May nakikita tayo. Pag magaling tayo, halimbawa, magaling kang magbilyar. Pagdating mo sa bilyar, iba dating mo, di ba? Alam mo, wala pa rin sa akin yan. Mga ganyan. Magaling kang mag-basketball, pagdating mo ng court, alam mo, titingalain ka, pangingilagan kasi, magaling ka. So, sinasabi lang po dito, baliwala kay Lord lahat yan kasi makamundong bagay lang yan. Ang gusto niya ipakita sa atin yung kadakilaan niya, yung galing niya, kaya
pinipili niya yung mga mahihina. Tsaka dito mga kapatid sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, sa mga nabanggit nyo ni Brother Mac. Sa verse 28, sabi nga dito na pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutan ito. No? Tulad ng mga paliwanag nyo, halimbawa nyo kanina na yung tungkol sa may pera, sa walang kakayahan sa sa pinansyal. Kasi tayong mahihirap, katulad natin na pag may problema tayo, wala tayo ba tinatawag eh. Oo. No? For example, may kailangan tayo pinansyal, pambili ng gamot, pang-hospital man, kung mang kailangan natin, no? Doon tayo talagang lumalapit sa Diyos. Oo. No? May mga kakilala tayo, mga kapatid tayo, kaibigan na meron niyang kayamanan, material na bagay. Hindi ko naman sinasabi na na mas gino-Diyos nila kung ano man yung possessions nila, no. So dapat nga yung may mga kapatid tayo, kakilala, kaibigan tayo, may mga ganun ituro din natin sa kanila kung paano talaga i-handle, gamitin yung mga possessions na which is galing naman talaga sa ating Panginoon. Kaya nga nagkakaroon nga tayo every month na tinatawag na tithings. Oo. No, kasi 100% ang binibigay sa atin ng Diyos financially o kung ano man. Ang babalik lang naman natin sa ating Panginoon. 10% 10%. lang. Oo. Actually, wala nga 10%. Wala. Bukal na lang sa ating kalooban. Talagang So, kailangan din talaga natin ibalik sa ating Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya. Kasi ang Panginoong Diyos natin, si Jesus, hindi yan tumitingin sa laki, sa yaman, sa halaga. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso. Kaya nga tayong mga aba, or sabihin natin yung mga sa alaylayan, tumitingin tayo sa ating Panginoon kasi siya talagang siya talaga yung provider. O, Yes. siya yung God of Providence na magbibigay sa atin kung ano yung nararapat at kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. Amen. Tsaka gusto ipangin ng Panginoon na itong mahinang to, kaya kitang palakasin. Oh. No, hindi porket mahina kaya hanggang yun. diyan ka na lang. No, dahil makapangyarihan ng Panginoon, kaya niyang palakasin kahit sino pang mahina. No, at saka gaya nung team natin ngayon, no, sa MFC, rooted in Christ. Yan. Pag ang taong mahina nakaugat sa Panginoon, grabe yung magagawa niyan. Yung mga imposible na akala niya sarili niya hindi niya kayang gawin, magagawa niya kasi nakaugat siya sa ating Panginoon. So, maraming magagawa ang Panginoon kung tayo lahat nakasandal sa Kanya. Yes. Mahina ka, hindi ka ganun kalakas o mayaman ka, no? Basta nakaugat tayo sa Panginoon. Lahat ng mabubuting bagay kaya nating magawa kasi nga ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating mga kailangan. Amen. So yun mga brothers, so Brother Mac, so dako na tayo sa ating mabuting balita. Mabuting balita ay ayon kay San Mateo, Kabanata 5, mga talata 1 hanggang 12. So dito bro, no, so mga connection nito, mga una ay pagbasa, yung mga pagpapakumbaba, at paghingi ng sa ating Panginoon. Dito sa mabuting balita bro, so ano yung interpretation mo dito? Para sa akin kasi ang paliwanag kasi diyan sa ating gospel is parang yung ang pagsunod natin sa Panginoon ay may kalakip na paghihirap, di ba? Parang ipinakikita diyan sa atin ang gospel na ang pagsunod kay Lord ay makakaranas ka ng problema, pag-uusig sa iba, yan, di ba? Tapos yun nga, mga problemang darating sa iyo kung papaano mo ipapakalat ang balita ng Panginoon. Di ba? At saka yan din, parang ipinapaano din yan sa atin na upang hasain ang pananampalataya natin. Amen. Di ba? Kasi kung tayo ay pagpapalain ng Panginoon, kailangan may gawin din tayo para sa Kanya. At ipinaliwanag dyan, din yung pagpapakumbaba na nasabi mo, di ba? Kung tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon, mararanasan natin yung ipinapaliwanag ng gospel. Maraming sinasabi ditong ipinapaliwanag na pwedeng mangyari sa buhay natin kung magkakaroon tayo ng mapagkumbabang puso, di ba? Yes. So, yun nga bro, nabanggit mo kanina yung pagsunod kay Kristo.
bakit kaya may kalakip na pag-uusig ito sa Yun nga. pagsunod kay Kristo? Yun yung pag-uusig na sinasabi ko, bro. Mm. Kailangan, kung tayo'y mananampalataya, iisa lang ang titingnan natin. Mm. Kasi sa pag-uusig, marami dyan eh. Kasi Mm. may mga ibang sekta na inuusig yung ating paniniwala. Mm. Kailangan, ang isa lang yung paniniwala natin pag inuusig tayo. Mm. Di ba? Mm. At saka yung, sabi mo, yung isa na kalakip na pagsunod, kailangan, pag sumunod tayo sa Kanya lang. Siya lang. Iisa lang ang papaniwalaan natin. Oh. Ang ganda ng mabuting balita ngayon, no? Kasi kung ating mababasa ng buo itong mabuting balita, mga brothers, ito yung tinatawag na Beatitudes. So, ang Beatitudes is Greek word siya na ibig sabihin ay Makarios. So, kung itatranslate naman siya na in English, yung Beatitudes is yung happy, fortune, at blessed. In Tagalog, Beatitude, mapalad. Mapalad. Oo, no? Kasi ang daming nabanggit ditong mapapalad, no? Actually, parang 8 to eh. Oo, nabanggit nga dito ni San Mateo, pinagpalad daw yung mga walang inaasahan kundi ang Diyos. Pinagpapalad daw yung mga nagdadalamhati, nagpapakumbaba, may matinding hangarin at may kalooban sa Diyos. Sobrang ang dami. So tunay nga talaga na pinagpapala ng Panginoon yung mga nagdadalamhati o yung tinatawag na aba o yung mga naghihirap, no? Kasi tulad ng nabanggit ko, mga brothers, kanina na siyempre yung mga naghihirap, wala na ibang tinatawag yan eh, kundi si Lord lang. Diyos ko. Di ba, pag tayo may problema, no, Brother Mac, di ba, for example, may pangangailangan ka matindi na talagang kailangan mo ang Diyos. Yes. Wala kayong tinatawag eh. Hindi naman mo pwedeng tawagin yung boss mo, boss. Yes. Diba, Panginoon, tulungan niyo ako. No? Wala ba tayo tinatawag ko din, ang Diyos lang. So, kaya sobrang ang linaw ng mensahe para sa akin ng mabuting balita, kasi yung mga pinagpapala ng Panginoon is yung mga tumatawag o tumatangi sa ating Panginoon. Amen. Ako naman, ang ko dyan, yung sinabi kanina na may kalakip na hirap. Naalala ko rin yung sinabi nung isang pari na napanood ko. Kapag araw ikaw ay Kristiyano, nung ipinanganak ka raw, ang kakambal daw natin talaga krus. Asahan natin na mahihirapan tayo kasi yun nga, natatampok ang kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay mahina. So hindi natin siya mag-glorify kung puro sarap ang buhay natin. Kaya mga kapatid, asahan na natin yan. Mahihirapan tayo kasi baka hanggang ngayon nagtataka pa tayo, no? Na ba tayo nahihirapan? Lagi natin sinasabi, Lord, di ba, ba't ganito yung buhay ko? Hindi na ba mag-i-improve tong buhay ko? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Hindi man natin yan danasin dito sa lupa. For sure, pumirmis lang tayo kay Lord. Yung kaharian na inihanda niya, ang ganda ng bahay natin doon. Mansion. Maaalala yung mga dati nating episodes na pag-usapan natin yan. Hindi pa naiisip ng tao, hindi pa nai-imagine ng tao yung inihanda ng Panginoon sa kalangitan. Kaya masusurprise pa rin tayo, hindi pa natin kayang imagine. Okay, so mapalad, Beatitudes, no? Sinasabing mapalad yung mga mahihina kasi yun nga, may experience kasi nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Oo. No? Kung ikaw malakas na, paano mo pa may experience mo kasi na-experience mo na eh. No? So yung mga mapapalad sila kasi kaya nilang tumawag sa Panginoon, kaya nilang humiling, kaya nilang manalangin. Kasi nga, wala na tayong magagawa. Kumbaga, kaya lang ganun yung mga tao, no? Na dapat sana hindi natin ginagawa. Kung kailan no choice na tayo, doon lang tayo alalapit sa Panginoon. So, ayan, may problema o wala, lalapit tayo sa Panginoon. Magiging mapalad tayong lahat. Ma-experience natin lahat yung pagmamahal niya, yung mga provisions niya. Kasi ngayon, napakahirap talaga ng buhay, no? Hindi mo lang kung saan kukuha ng pera, no? Ang hirap. Paano ba ako mag-business? Paano ba magaging good sa trabaho ko? Lahat na ginawa mo, pero yung sahod mo, ganun pa din naman, no? So,
ayun, napaka-importante na lagi tayo nare-remind na meron nang tutulong sa atin. At Yes. magiging mapalad tayo, patuloy tayo nagiging mapalad basta nandiyan ang ating Panginoon na handang ipa-experience sa atin yung kapangyarihan niya. Lahat ng imposible, lahat ng hinihiling natin, no? Kayang-kayang masolusyonan basta nandiyan ang ating Panginoon. Amen. So, parang pinakikita dito is ang lahat ng naniniwala kay Lord ay mapalad. Amen. Mapalad, ha? Mapalad. Hindi malapad, ha? Mapalad. Mapalad. So yung mga brothers, napag nilayo na natin yung mga basahin natin para sa darating na misa. First reading, second, pati yung kay Mateo. Brother Mac, anong tingin mo connection ng mga binasa natin kanina? Yun nga, kitang-kita at dinig na dinig natin Mm. ang connection ng tatlong to is pagpapakumbaba. Mm. Tulad ng sa first reading, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang magpakumbaba para Yes. magkaroon ng panibagong buhay, Mhm. di ba? Mm. Pinili tayo ng Panginoon upang magkaroon ng panibagong buhay. Kasi sa first reading, pagkakalam ko is maraming makasalanang tao doon, pero pinili lang ng tao yung mabababang uri. Mm. Kasi sila daw yung mas mayroong ng pusong mapagkumbaba, hindi mapagmataas. Tapos sa second reading is ganun pa rin, pinili pa rin ng Panginoon ang mahihina, walang alam, hindi marunong, mga ganun. Mapagkumbaba ang Panginoon, pinili niya para yun nga, ipalagana pa rin ang salita niya. Mas pinipili pa rin ng Panginoon yung mapagkumbaba ng mga tao. At yun nga sa gospel, pinapakita dito rin ang pagpapakumbaba naman sa atin ng Panginoon. Kasi kung lahat ng ito daw ay tatanggapin natin yung mga nadadanas natin na pag-uusig, pangungutya, at kung mararanasan natin nga ito, kapag sisilbi sa Kanya, bibigyan daw tayo ng mga pagpapala. Sinabi sa gospel bibigyan tayo ng pagpapala kung tayo ay inuusig, kinukutya, at kung tayo sa tingin ng iba ay mahina. Di ba? Parang sa buhay natin ngayon, kung bibigyan tayo ng pagkakataon, bakit hindi natin sundin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin? Yes. Bakit hindi natin gawin? Bagamat sinasabi dito na mahirap, maraming struggle, pero kung kakapit tayo sa Panginoon nga, kayang-kaya natin ito. Amen. 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 Galing. Nice, nice, nice. Okay ngayon mga kapatid, napakinggan na natin yung mga discernments ng mga kapatid natin, pati yung connection, yung central message nitong ating misa para sa darating na linggo. Ngayon naman, syempre mga kapatid, kailangan malaman naman natin kung ano ba yung practical na gamit dito sa buhay natin. Brother Mac, sa tingin mo, paano mo to, yung humility, paano mo yun i-apply sa buhay mo ngayon to? Siguro umpisahan ko sa bahay namin muna. Yes. Syempre yung pagpapakumbaba ay sa inyo muna mag-asawa. Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan, magpakababa ka para sa kanya upang magkaintindihan kayo. Amen. Di ba? Sa mga anak mo, kung nagagalit ka, kausapin mo sila ng mahinahon at may mapagpakumbaba para maintindihan kanila. Tapos sa tao naman, yun sa panglabas naman, kasi ang gusto ng Panginoon nga sa atin is magpakumbaba sa iba. Kung may mga problema na dumarating sa'yo, na ibabato sa'yo ng Panginoon para sa labas, kung may nagagalit sa'yo yung tao, di ba? Kung kaya mong lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong para sa pagpapakumbaba sa taong to, gawin mo na. Gawin natin. Kasi yun nga paulit-ulit kong sinasabi is kailangan sa Panginoon tayo lalapit. Amen. At saka yung kailangan ang pagpapakumbaba na gagamitin natin sa pang-araw-araw nating buhay is nakasentro sa Panginoon. Kasi si Lord is napakabuti para sa atin kasi nagpakumbaba nga siya sa atin. Bakit hindi natin kayang gawin para sa ating pamilya, para sa buhay natin ngayon? Amen. Uy, Yan. ang laki ng ngiti ni Sis Da ngayon, oh. Papakumbaba raw si Bro Mac, oh. Oy. Actually, backstage yun. Oo. Natawa yun O kung naririnig niya ngayon to, nako.
Shoutout sis Dang. Yes. Nagpakumbaba na ako sa kanya kagabi. Okay, so, yun, pagkapakumbaba, no? Siyempre, ikaw bilang tao, alam mo, dapat sa sarili mo na ikaw ay mahina, may limitasyon ka, at hindi mo kayang gawin lahat. Yes. No? So, ibig sabihin, kailangan mo ng tulong. No? Para makahingi ka ng tulong, siyempre, bago mo simulan ng iyong araw, bago ka magtrabaho, kung ano man yung gusto mong gawin sa maghapon, siyempre, mag-pray ka muna. Yan. Yes. Ang pagdadasal ay senyales ng paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Yes. Kasi na-experience naman natin, no? Ako dati parang minsan nakalimutan ko magdasal, para akong naging aligaga sa trabaho. Baga, di ko alam kung anong unahin ko, di ko alam kung parang ako lagi nagmamadali, no? Pero nung, yun nga, nung lagi ko nang ginagawa na magdasal, parang relax lang ako parang, kaya ko itong lahat gawin kahit marami pa to, kaya ko itong isa-isahin lahat. Kasi nga, tinuturuan tayo ng Panginoon no? Na kung paano mo ba gagawin ng maayos ang trabaho mo, paano mo ba ibibigay yung best mo sa trabaho mo, Yes. kung nasa kapatid ka man, nasa community, o kung nasaan ka man, no? Kailangan nating humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kasi siya lang naman ang magbibigay talaga sa atin ng lakas, katalinuhan, yung mga Yes. talents natin, no? Wala tayong ibang pwedeng paghugutan, no? Lahat yung nagmula sa Kanya. At syempre, iwasan natin maging mayabang. Yun. Tama. No, kasi walang natutuwa sa taong mayabang. No? Kahit kailan hindi ako nakarinig na nakakatuwa tong yabang nito. No? Wala akong narinig na ganun. Lahat tayo naiinis sa mayabang. So tayo, pag tayo ay may may nakamit, no? Na-promote, no? May nakuha tayong isang bagay na ipinagdadasal natin, no? Huwag nating isiping tayo lang ang may gawa, no? Yes. Ang una nating gawin, magpasalamat, magdasal, lagi nating iisipin na ito ay nagmula sa Kanya, binigay niya ito. At syempre, magpasalamat din tayo sa mga taong tumulong din sa atin na ginamit niyang instrumento, Amen. na pinagdasal din kung ano Yes. gusto nating makamit sa buhay, no? Kasi lahat talaga ng bagay na nakakamit natin, hindi lang tayo may gawa. No? Lagi nating iisipin na merong Panginoon. No? Huwag tayong maging mayabag na ito lahat na nangyayari sa buhay ko dahil sa desisyon ko lamang. Hindi po ganun. Lagi nating iisipin na laging may kaakibat na Panginoon. Laging may Diyos na laging naandyan sa lahat na nangyayari po sa ating buhay. Amen. Amen. Okay, ako naman. So, yung application ko sa buhay ng humility. Siyempre, kanina narinig natin, no? Pinipili ni Lord, di ba, yung mga walang kakayahan. Mahihina, mahihirap. So, ba't gagalingan mo pa? Kasi, isipin mo, di ba? Ba't gagalingan mo pa? Bakit mag-i-strive ka pa na gumaling sa isang larangan? Bakit magsusumikap pa sa buhay para yumaman? Yung mga ganun. Well, siyempre mga kapatid, ang humility, ang isang form din ng humility, mga kapatid, is pagtanggap ng tungkulin na iniata sa iyo ng Panginoon. Amen. For example, matalino ka, no? Bakit mo naman pipiliin maging bobo? No? Tinatapon mo yung biyaya ng Panginoon na binigay sa iyo. Tanggapin mo yung kaakibat na tungkulin ng ibinigay sa iyong dunong. Gagamitin mo yung katalinuhan mo saan? Di syempre sa pagpapakalat ng mabuting balita ng Panginoon. Mayaman ka, magaling ka sa negosyo, no? Bakit mo pipiliin maging mahirap? Diba? Yung binigay sa yung biyaya ng Panginoon, kailangan pagyamanin mo yun. Para ano? Marami kang matulungan. Matulog sa iba. Kasi, sabi nga, with great power comes great responsibility. Spider-Man. Oo. Well, totoo po sa buhay natin yun bilang mananampalataya ng Panginoon. Pag may pinagkatiwala sa iyo, tanggapin mo, i-claim mo, angkinin mo. Yes, Lord, itong krus na to, yayakapin ko to. Ipagmamalaki ko to. Dahil ito galing sa iyo. Wala akong kakayahang ganito kung hindi gawa mo. So kung may ipagyayabang tayo,
ang Panginoon ang ipagyayabang natin. Tama. Binigay lang sa akin ni Lord to. Wala akong ganito kung hindi gawa ng Panginoon. Amen. Yes. Ngayon, may inspire sila sa iyo, 'di ba? Makikita nila, ay, itong kapatid na to sa kabila ng lahat ng narating niya sa buhay, sa lahat ng kabila ng lahat ng meron siya. Alam niya kung kanino nang galing 'yun, no? Hindi niya kiniklaim ang mga bagay na siya yung gumawa. At saka mga kapatid, syempre, yung humility, yan yung number 1 pangontra sa demonyo. Amen. Kasi, sabi nga, no, pride is the sin of the devil. Tama. So, anong pangontra sa devil? Yung kabaligtaran ng pride. Na? Humility. Kasi pag hindi tayo nagpakumbaba, hindi tayo umaasa sa Panginoon. Ang pinagmamalaki natin, yung galing natin. Yes. Yun ang totoong kahangalan. Kasi, wala naman tayong kahit na ano kung hindi gawa ng Panginoon. Yes, amen. Kapag masyado ka nakafocus sa galing mo, hindi, kaya ko yan. Ang bahala dyan. No? Mga ganyan. Sagot ko yan. Marami akong pera. Yung mga ganun. Pero ang pinaguhugutan mo lang ng lakas mo ay sarili mo, kakayahan mo. Kapos na kapos ka, hangal ka, nagkakamali ka. Kasi lahat yan nauubos. Pero pag galing sa Panginoon, walang katapusan, walang ubos. Kaya huwag kang matakot na maubusan kung mayaman ka. No? Kung matakot na maubusan. Kasi kasangkapan lang yan eh. Pinagamit. Maswerte ka nga. Kasi pinili ka ng Lord na sa'yo padaanin yung grasya niya. Yes. Kami pinagpipray namin yun na padaanan din kami ng grasya ng Panginoon. Oo. Well, syempre mga kapatid, to each his own. Kanya-kanya po ang pinapagawa ni Lord sa atin. So, ang isang magandang sign ng humility ay pagtanggap kung ano man ang meron ka ngayon. Kasi, kakibat niyan, kaligayahan, kapayapaan, kapanatagan ng kalooban. Yun. Sa akin naman mga kapatid, dalawang bagay may relate sa ating mga binasa. Una, yung pagiging mapagkumbaba, yung katapatan. Pangalawa, yung marunong tumanggap ng pagkakamali. Yan. Unahin ko sa katapatan. Ito, merong typical na kwento mga kapatid na gusto ko i-share or baka alam nyo na din to na merong nagtatrabaho sa isang opisina na wala pang 10 years. Pero sa 10 years na yun, grabe na siyang, marami ng sasakyan. Sabihin natin, marami ng pera. Pero meron isang katrabaho siya na nasa 30 years. Pero hindi naman siya yung katulad na paliwanag ko kanina, yung mapera. Yung ano lang, yung level lang. Pero bakit kaya ganun kayaman yung wala pang 10 years, marami ng pera? Baka sa DPWH tatrabaho yung bro. Hindi. Opisina lang. Opisina, no? Pero imagine niyo, no? Siyempre, yung tao yun, hindi naman siya agad-agad nagkakaroon ng pera kung wala siyang ginagawang pangit or hindi siya tapat sa kanyang trabaho. Nanapak ng tao, naninira ng tao, nandagaya ng tao. Kumpara doon sa may nagtatrabaho na nasa 30 years na, makikita na tapat siya sa trabaho niya, sa ginagawa niya, tapat din siya sa Panginoon. Amen. Kasi tulad ng kwento nga ni Brother Mark, lahat ng bagay sinisimulan sa panalangin. Baka ganun yung daloy ng biyaya ng isang kwento ko na nasa 30 years, no? Naging tapat siya. So, may relate ko siya sa ating reading. So, dapat maging tapat din tayo sa Panginoon kung ano yung ibinigay sa atin. Diba? Nabanggit natin na tayo ay nagsimula sa walang alam. Bibigyan tayo ng nararapat ng ating Panginoon basta gagamitin mo ito sa tamang paraan. Amen. Katulad natin, nagsimula talaga tayo sa wala. Wala tayong alam sa ganito. Pero dahil na pinamulat sa atin ng Panginoon, yung pagbabasa at pagdadasal, di ba? So, nababahagi natin sa mga kapatid natin, sa nanonood, sa mga nakikinig, kung ano ba talaga yung mensahe ng Panginoon. No, pangalawa is yung marunong tumanggap sa mga pagkakamali. Dito pumapasok yung sabi nga ni Brother Mark na mayabang, di marunong tumanggap ng pagkakamali. Parang mas pinapaniwalaan mo yung galing mo sa talino mo kaysa sa galing o talino ng ating Panginoon. So, ma-apply din natin to na dapat tumanggap tayo ng pagkakamali, which is ito rin yung magiging
learnings mo sa buhay. Kasi nga mali i-correct nga eh. Oo. No, itong correction na to is ito yung dapat mong gawin. Ito yung sundin mo. No, ito yung tama. So huwag tayong magdamdam kung masabihan man tayo, masabihan man ako, masabihan man yung iba na correction kasi maraming sasabi that truth it hurts. Oo. O kung ano yung totoo, yun ang masakit. Which is tama. No, dapat tanggapin natin, tanggapin ko kung ano man yung mga corrections, which is kung ano man talaga yung mali sa atin, tanggapin natin ng bukal sa loob. No? Kasi gumagamit ang ating Panginoon ng tao para magbigay sa iyo ng parang paliwanag o sermon na talagang magtutuwid sa ating buhay. Kaya napakaganda ng ating mga basahin ngayon regarding sa pagpapakumbaba. Yes. So, yun yung sa aking application. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Thank you, bro. Thank you. Maraming salamat mga kapatid muli sa pagsama niyo sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Special thanks kay Brother Matt. Thank you, bro. Salamat din. Maraming salamat sa inyo kasi patuloy nyo kami sinusuportahan, patuloy nyo kami sinusubaybayan. And muli mga kapatid, kung may napulot po kayong aral sa aming 21, kung nagustuhan niyo po yung mga nag-share namin, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun, matulungan niyo po kayong maikalat yung mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Meron po diyang comment section. So kung ano po yung gusto niyo sabihin, message ng ating Panginoon, or yung mga napulot niyo po sa aming apat, i-leave niyo dyan yung mga message niyo po. And then meron po kaming FB page na Usapang Tinapay Podcast. So pa-follow, share, and subscribe na rin doon mga kapatid. Amen. Yes, no? Grabe na naman tong gabing to, yung araw na to, no? Na talagang marami tayong natutunan tungkol sa mga salita ng Diyos. Siyempre, humility, pagiging matapat, yung paghugol sa Panginoon, Yes. yung tayo naghihina, talagang napaka-importante na tayo ay rooted on Christ. Amen. Na talagang yun ang pinaka-kailangan natin. Na dapat lagi tayong nakaugat sa ating Panginoon. Siya Yes. magbibigay sa atin ng lakas, ng lahat ng kailangan natin. Kasi ang ating Panginoon ay napaka-makapangyarihan na kayang ibigay ano man yung ating hilingin, ano man yung ating kailangan para sa ating buhay. So, next week, syempre, ganoon pa rin. Mas marami tayong matututunan. Malamang may mga guest pa tayo. Amen. Yes, meron. Magkaroon pa rin tayo ng mga guest at yun, makakatulong sa atin para mag-aralan yung salita o ng ating Panginoon. So, kita-kits next week. At syempre, huwag po natin kakalimutan. Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye!